Please be advised that the views and opinions of the host and guests do not reflect those of the station, the management, and its network. Sa barangay tayo, ikaw at ako. Nagbibigay ng aral sa mga kagawad at kapitan. Sa barangay tayo. Isang mapagpalang araw po sa inyo. Ako po si SK Mai Salazar at nandito po kami para handugan kayo ng isa na namang makabuluhang talakayan kasama si Kagawad Marie Formentera Ferrer. Magandang araw po mga kabarangay. Ito po ang inyong lingkod, Kagawad Marie Formentera Ferrer, upang bigyan kayo ng serbisyong higit pa sa inaasahan ninyo. Kasama po ang ating pambansang kagawad, Butch Serrano. Thank you at isang karangalan po ang makasama ang 42,047 barangays linggo-linggo upang maghatid ng serbisyo, balita at pag-aaral. Dito lahat yan Sa barangay tayo. Ngayong araw po mga kabarangay, ang atin pong topic ay para sa pangkalahatan, mga kagawad, punong barangays at para sa lahat ng nagtatrabaho sa barangay, ang basic functions ng barangay. Bakit importante pag-usapan? Sapagkat ngayong 2024, magkakaroon ng devolution of powers from the national to the local government units. Ibig sabihin, magbababa ng trabaho ang national government na sa tingin nila ay trabaho na ng mga local government officials. At ang kalakip na galawan yan, if ever magbaba na ng trabaho sa LGUs, natural kasama rin po ang barangay dyan. Ayan, kaya nga po ngayon pa lang sa ating Lakbay Aral Edition, balikan po muna natin ano ba talaga ang functions na ine-expect sa barangay as the basic political unit of government. The barangay serves as the primary implementing and planning unit of government programs. Ibig sabihin yan, implementing and planning. Ang kapitan magi-implement ng programa na nanggagaling sa gobyerno, national government man, or local government. Ang mga kagawad kasama ng kapitan ang nagpa-planning para sa kapakanan ng sinasakupan nila. So ano ang government programs na ito? Ayan yung basic services projects and activities. Depende po sa lugar, probinsya at laki o liit ng inyong barangay. Pati na rin kaukulang budget nito. So mga kabarangay, ano-ano ang mga ito or ang mga ine-expect sa barangay na basic services ayon sa Local Government Code? Ito po yan, mula po sa Section 17, Basic Services and Facilities. Unang-una po, local government units shall endeavor to be self-reliant and shall continue exercising the powers and discharging the duties and functions currently vested upon them. For the barangay, agricultural support services, which include planting materials distribution system and operation of farm produce collection and buying stations. Kasama rin po dyan ang health and social welfare services, which include maintenance of barangay health center and daycare center. Services and facilities related to general hygiene and sanitation, beautification, and solid waste collection. Ano pa po mga kabarangay? Of course, kasama din dyan ang maintenance of katarungang pambarangay, maintenance of barangay roads and bridges and water supply systems, infrastructure facilities such as multipurpose hall, multipurpose pavement, plaza, sports center, and other similar facilities, information and reading center, and satellite or public market where viable. Ayan po ang functions ng barangay. Walang labis, walang kulang. Under the Local Government Code, iba po ang municipal, city at provincial. Sa kanila po, mas malawak, mas maselan. Example, control and review of the DNR forestry projects and establishments of 3 parts. Maselan po yan. Rehabilitation programs. Sa city naman, nandyan ang paggawa ng municipal roads, public cemetery sites for fire stations, at sa provincial naman po, merong mga health services for hospitals, building of national roads, provincial bridges, syempre kasama ang tax collection services, tourism development for the region, at kung ano-ano pa.
Ayan, so mga kagawad, isa-isahin lang po muna natin ang basic functions ng barangay. Ulitin ko lang po as a whole. Kasama po dyan yung agricultural support services, health and social welfare services like sanitation, beautification, and solid waste collection, pagbuo po ng katarungang pambarangay, maintenance of barangay roads and bridges and water supply, building of infra facilities like multi-purpose hall, sports centers, etc., info and reading center, public market satellites if viable, at huling-huli po, peace and order. Ayan, maraming salamat SK May and Kagawad Marie Formentera. Alam niyo po, yan po yung nakasaad sa Local Government Code. Pero ngayon 2024, itong mahigit 10 o 15 years na Kagawad Marie at SK May, talagang nadagdagan na yan through the years dahil medyo naging komplikado, sophisticado na ang ating panahon, kaya marami na nadagdag. Pero for purposes, dahil general ang pinag-uusapan natin at applicable pa rin po yan sa mga barangay, dito po sa mga maliliit na barangay sa NCR at mga maliliit na barangay sa probinsya, applicable na applicable po lahat ng mga na-mention ni SK May. Kaya, Kags Marie, halimbawa, ito, agricultural support services. Kasama sa barangay yan, di ba? Pero dito sa NCR, applicable ba o hindi? Actually, Kags, if I'm not mistaken, and as far as I remember po, meron tayong mga memos coming from the DILG to create yung urban gardening. Kasi nga, alam naman po natin na ang NCR, particularly, or Metro Manila, ay meron po tayong mga establishments na, and wala na talaga tayong area kung saan pwede tayo magkaroon ng pananim. Pero po, through that memos, at ini-implement po yan mga kabarangay sa bawat barangay dito sa NCR na magkaroon po sila ng urban faith gardening ang tawag natin dyan, Kags Butch. Yeah, alam mo, naalala ko tuloy sinabi ni SK May last week yun dyan sa urban gardening. Dati ang nag-umpisa niyan 5,000 lang 5,000 barangays dito sa Metro Manila. Ngayon nasa 28,000 na ang all over the Philippines. At palagay ko matagal na yan wala nga lang yung iba kasi nagtatanim sa mga tabi-tabi, sa mga sidewalk. Pero lalo nang dumating yung pandemya 2 years ago, pinagtanim talaga ang mga barangay or nagtanim mga barangay ng mga gulay-gulay. And I remember nung pinuntahan natin yung Barangay Kayabu, si Kapitan Engineer Antonio Bolaños. Yes. Dahil sa dami, Kags Marie, ng kanyang mga gulay, sila na nung pandemya, sila na ang namimigay. Sila ang nakakatulong sa ibang mga barangay. At talagang self-sufficient po yung barangay po nila. Yes, talagang. Kaya, hindi lang applicable to sa probinsya. Dahil sa probinsya, mas malawak, di ba, Kags Marie? Iba yung agricultural doon dahil malawak ang kanilang, nandito na naman tayo sa agriculture dahil matagal na talagang pinaplano ng gobyerno na maayos yung agriculture natin. Nalampasan na tayo ng Vietnam. Pasensya na kayo, medyo nagna-national issue tayo kasi kalakip talaga tayo ng national issues At sinabi nga ng Pangulong Bongbong Marcos na yan ang number 1 priority niya. Pero kalakip nito pag halimbawa yan ang number 1 priority nito, you have to equip them with government help, subsidies, na andyan din yung mga reklamo ng mga farmers natin na ngayon yung farm binebenta na into real estate, ginagawa ng mga farm lots at doon na nagiging bakasyonan. So para bang imbis na lumalaganap ang agricultural thing natin, yan nga, nalampasan na tayo ng Vietnam, almost lahat sa Asia nalampasan na tayo. So, dapat talaga siguro magbalik tayo sa basic. And dapat i-reorient lahat kasi hindi lahat ng kapitan at kagawad marunong sa farming. Opo. Maraming salamat po, Kags Butch. Ito naman pong kasunod po, napaka-importante po nito at sigurado po ako marami po tayong mga kabarangay na talagang umaasa sa mga serbisyo na ganito. Ang health and social welfare services po. Yan, talaga tama ka dyan, SK May. Talaga pong inaasahan yan ng ating mga kabarangay. Dahil ito po talaga yung ating first in line na
programa na binibigay sa mga kabarangay natin. Especially tayo po ang mga frontliners ng national and local government. Kaya po yung mga programa pagdating po sa pangkalusugan, at the same time, pagdating naman po sa social welfare, talaga pong sinusuguro yan. Katulad ng pagbababa ng Operasyon Timbang Plus, yung supplemental feeding, yung mga libreng bakuna. Kaya nga po ngayon, napakarami pong programa, mga kabarangay. Pwede kayong magkaroon ng libreng lying in sa pagbubuntis. Tapos, meron din po yan mga maintenance na gamot na binibigay rin po sa ating mga health center. Kaya po napakalaki po ng trabaho, nakaakibat lalo na ng ating mga health workers. At sigurado ko, Kagawad Butch, sanay na sanay ka doon dahil nung kagawad ka, talagang madalas mong nakakasama ang ating mga BHW. Yes. Marami sa barangay namin yan. At dahil nga marami rin kasing mga napakalaki ng barangay doon, boss ko, alam mo, Marie. Kaya marami mga libreng mga health services ang ino-offer. At yun, ang sa akin naman, ang comment ko na naman, kasi may nakalaang budget lagi. Diyan eh. Ang akala na ngayon ng mga tao, ang social welfare services, yung mga AICs, yung mga cash, incentive cash gift na binibigay. Para sa akin, hindi yan social welfare services eh. Malaking tulong, why not? Pero more on kampanya yan eh, kasi pag naibigay mo na sa tao yan, nawawala na eh. Pero ang totoong social welfare services na kung babalikan natin yung old school ng mga barangay, yung mga na-mention ni Marie, na nakalaan na talaga at dapat hinahanap ng ating mga constituents. At madagdag ko lamang po, mga kabarangay, yung mga nabanggit ko po kanina ay hindi lamang po yun yung mga programa. Napakarami pong programa na ginagawa po ng ating mga health workers sa bawat barangay dahil again, coming from the national to the local government, pababa po sa ating mga barangay, tayo po yung mga nag-i-implement niyan. Kaya marami po yan. At the same time po, yung pagdating naman po sa sinasabi ni Kagawad Butch na social welfare services, honestly, hindi lang naman talaga yung mga ayudas, Kags Butch. Ang talagang normally ginagawa ng ating mga social workers, kapag may problema, ang mga magkakapitbahay, yung concern pagdating sa VAUSI. Bantay bata. Diba? Yeah, bantay bata. Yan nga yung, actually, pinaghihiwalay na po pala yung VAU and VAC. That's violence against women and yung violence against children. Yan po yung mga kina-counseling ng ating mga social workers. Kaya pala, Kagawad Butch, gusto ko na rin manawagan sa ating mga opisyales ng barangay na sana po bigyan nila ng pansin ang pagbibigay po or pag-create pa ng mga seminars or pagpapasama sa kanila ng ating mga social workers para maging equipped sila kung ano ba yung dapat na proseso at dapat gawin. Hindi lang yung basta-basta tayong magbibigay ng counseling kasi lagi po nating tatandaan na lahat po yan ay dapat naaayon sa batas. At lalong-lalo na yung chairman ng Health and Social Services Committee. Lahat na nabanggit ni Kagawad Marie, pwede mong balikan. At ayan, isang one whole program na yan, paano mo matutulungan ng mga BHWs, paano mo sila may equip at mabibigyan ng suporta para lalong papaganda ang servisyo nila. Ayan, maraming salamat po mga kagawad at sana po malinaw na malinaw po yan sa ating mga kabarangay. Kasunod naman po, ito pong sanitation, beautification, and solid waste collection, napaka-importante rin po nito. Yes, ako muna, Hags, no? Marami kang masasabi sa ating mga barangay sa NCR when it comes to sanitation, beautification, and solid waste collection. Yung solid waste collection, matagal na yan. In fact, meron nga segregation pa eh. Di ba? Yun nga lang hindi nasusunod. Kulang sa disiplina. Yung sa beautification, marami na rin nagpapaganda ang ating mga barangays. Dahil, in fact, sa mga probinsya at dito sa Maynila, merong renaissance ngayon. Katuwang ng city government, ang mga barangay, renaissance ng mga pagpapaganda ng mga lumang mga buildings. Kung makikita mo nga yung rehabilitation ng Pasig River, kasama ang barangay dyan sa Maynila. Pwede nang naging esplanade na siya, SK May. Pwede ka na makipag-date doon. At pwede sumakay sa bangka. Alam mo yung mga beautification programs yan, malaking tulong sa isang city, lalo na sa tourism. At ang sanitation, napakahusay na programa niyan, mga chairman ng Cleanliness Committee,
Diyan kayo talaga makikilala sa inyong barangay sapagkat direkta nakikita yan at saka direkta nadadama ng tao. Among sa mga department ng barangays, yung sinabi mong BS, ano yan, yung para sa mga cleanliness, yun ang pinakagusto kong department. Talagang palagi ko sila sinasabihan nung ako'y kagawad na magsipag kayo. Kahit na grass cutting lang yan or kumukuha sila ng mga basura. Importante sa Yan. barangay yan. Tama yan, Kags Butch. Yung tinutukoy po natin na CBS. CBS. Yan. At madagdag ko rin, Kags Butch, last January 6, mga kabarangay, sigurado ako na bawat barangay po sa atin dito sa Pilipinas ay nakatanggap rin po ng memorandum coming from the DILG or Department of Interior and Local Government ng launching schedule po ng kalinisan ng bagong Pilipinas. Yan po ay ginanap noong January 6. Lahat po ng mga barangays dito sa Pilipinas ay nag-launch po sila through clean-up drives. Yan po yung number 1, yung kung makikita nyo po, yan po yung mga naglinis ng mga creeks. And at the same time, pwede nyo rin, ako, suggestion lang to mga kabarangay, pwede nyo rin po yan gawin na initiative naman na parang volunteering lang sa mga kabarangay natin to join. To come and join na every Saturday, magkaroon tayo ng clean-up drive. Total naman, may mga materials naman ang barangay na binibigay para matulungan tayo sa paglilinis. Community service. Yes. baga. Lalong-lalo na yung paglinis ng ating mga creeks. Ay. Dahil tuwing umuulan, talagang matindi-tindi na po ang baha because of the waterways na nababarahan na rin ang mga basura. So napakaganda rin po nitong mga programang ito, mga kabarangay. Ito nga, Kags Bush, yung sinasabi ko palagi na walang maliit o malaki na committee sa barangay. Correct. Dahil lahat po yan ay kailangan ng ating mga constituents. Ayan, tama po yan, Kags Marie. Ito naman pong kasunod, sa tingin ko naman po kapag dating po sa functions ng barangay, bukod po sa mga nabanggit na natin, ito pong katarungang pambarangay, isa po yan sa mga unang talagang inaasahan po ng ating mga manonood. Yes, mandate ng barangay na magbuo ng katarungang pambarangay. And of course, sa pag-usapan na natin yan, pwede niyong i-binge watch pati qualifications ng mga lupon at ano ang kanilang mga functions. So, skip natin yan kasi napag-usapan na po natin yan. Ayan po, kasunod po, Kags Butch, ito pong maintenance po ng mga barangay roads, bridges, and water supply. Kasama rin po yan sa functions ng ating mga barangay officials. Alam mo, Kang Sumali, natanong nga ako dati ng magaling nating mayor. Shout out, Mayor Edwin Olivares, si Kuya. No? Dati, Butch, ano ba ang dapat na trabaho ng city pagdating sa roads, di ba? Sino mag-maintain pag national roads? Sabi ko, city. Sino dapat? Ano naman minamaintain ng barangay? E di yung inner roads, di ba? So, buti naman, hindi ako napahiya. Kung hindi, mayroon pa naman din na nagtanong sa akin. Ang inner roads talaga, yung mga butas dyan, yung maintenance dyan, ang barangay talaga. Dapat naglalaan ng budget. Hindi na dapat pinahihirapan ng city government kasi ang city government na ang bahala at nagpapalabas ng TMO ng traffic management group para maibsan ng traffic dyan. Sila na ho ang sa national road. Sa probinsya, merong provincial road, merong national road, merong barangay road. Kanya-kanya po kayo ng maintenance dyan. Kags. Tama Actually, tama naman po lahat ng sinabi ni Kags Butch. At saka, yung sinasabi po ni Kags Butch na inner roads, tama po yun mga kabarangay dahil lagi natin tatandaan, hindi naman po ganun kalaki ang pondo ng barangay. Kasi baka yung mga manonood nating mga barangay officials ay magulat na magme-maintenance kami ng mga kalsada, mga bridge, hindi kakayanin ng pondo ng barangay, which is tama po kayo. But again, you have the power to coordinate sa atin pong mga local government para po magbaba ng programa pagdating sa inyong mga barangay. Ituturo lang nila yun. Tama ka dyan. Resolution lang yan. O kaya wag na, letter na. O puntahan ninyo mga kagawad at kapitan. Mayor, yun o. Kaya Kags Butch, napaka-importante rin po sa ating mga punong barangay na dapat uma-attend po talaga kayo ng CDC. Yan yung City Development Council na seminar para masiguro po na ma-input dun sa kanilang AIP or yung Annual Investment Plan ng city para ma-allocatean po ng pondo yung mga gusto ninyo na
gawin sa inyong mga barangays? Alam ko napapahaba tayo, baka nagagalit yung producer namin. No? Pero meron ako idadagdag pa doon dahil ano ba ang 5-year development plan daw? Ito na oh. Kung ano yung mga nakasaad dito na pinag-uusapan natin, tingnan nyo sa barangay nyo kung kinakailangan. Meron na kagad kayo. And then yung CDC na sinasabi ni Kags Marie, pag-attend ninyo, ayan na, ang ibibigkas ninyo. And then magko-coordinate na lang kayo. Pero kung wala sa loob ninyo, yung ganito, yung magtrabaho talaga, at inisan nyo yung next election, wala talaga kayong masasabi sa 5-year development plan. Nandito na ho yung mapa. Ayan, maraming salamat po mga kagawad. At medyo nagka-crunch na nga po tayo ng oras, pero pag-isahin na lang po natin yung tatlong magkakasunod. Ano po? Ang kasama rin po sa functions ng barangay, ang paggawa po ng mga infra facilities like multi-purpose halls, sports centers, kasama na rin po dyan ang info and reading centers at mga public market satellites if viable. Self-explanatory yung iba sa akin dito, no? Pero may nagtanong sa akin at napakaganda ng tanong, Kagawad Butch, yung barangay ba pwedeng pagkakitaan ng kapitan ng mga Kagawad at maglagay ng convenience store dyan o kung ano man, sari-sari store o ano man na binibenta para kumita ang barangay? Para sa akin, and I think kasi public in nature ang barangay, pantransaksyon yan ng serbisyo ng tao sa bayan at hindi pwedeng pagkakitaan, self-serving po yun. Pwera lang kung may proyekto ang kapitan at mga Kagawad na yung perang maipupundar ay mailalagay sa isang project. Ayun, pwede po yun. Pero gawin yung business endeavor ang barangay hall, bawal na bawal po yan. Wala na ako yung dadagdon, Kags Butch, dahil tama naman po yung sinabi ni Kagawad Butch pagdating po sa pwedeng pagkakitaan ng barangay. Napakarami pong paraan para kumita ang barangay. Huwag na lang sana mag-suffer din yung constituents din natin. Yes. Ayan po. Bago po tayo magtapos sa ating segment na to, panghuli na lang po ang peace and order. Dyan tayo darating sa second segment sapagkat, yes kay Mike, marami due to insistent public demand, ang mga barangay tanod po ang bida sa show ngayon. Pag-uusapan po natin yung duties and responsibilities nila kalakip nitong peace and order. Ayan, napakaganda po ng ating topic para sa ating second segment. Kaya abangan po ninyo yan sa pagbabalik ng Sa Barangay Tayo. Nagbibigay ng aral sa mga kagawad at kapitan. Sa barangay tayo.